Naku, eto ha. Naalala niyo ho, alam ko karamihan po sa inyo o lahat kayo, kilala niyo na po si Attorney Claire, mga bossing, 'di ba po? Si Attorney Claire, mga kababayan, oh. Ngayon may balita dito na 'di ba nasa PSO Undersecretary si Attorney Claire ng PCO, mga bossing? Oh, kung di ako nagkakamali, oh. Ayon po sa balita, pinapatanggal no ng PCO sa Malacanang beat etong si Eden Santos. Ito oh, yan yung balita na yan, no? Ito ho yung paulit-ulit mga kababayan. Etong reporter na ito, etong tagapagtanong na ito. Sa ano to? Sa Net25, no? Tama ba ako yung Net25 pag-aari po ng mga Iglesia ni Cristo o ng Iglesia ni Cristo, mga bossing? Tapos yung Net25, yung may dalawa silang may dalawa silang host na dalawang lalaki na nung una itinatago pa yung kanilang pagkatao na hindi sila DDS. Tapos bandang huli naging DDS. Yun din yung nagtatanggol kay Marcoleta. Oy, Marcoleta! Laknang tinapa ka nung panahon ng eleksyon. Ang sabi mo, 2,000, malilibre, yun yung isusulong mo. 2,000 pababa na kuryente. O, nabansaga. Kung meron tayong Boss Ngalbu, meron tayong Kuryente King. 2,000 pababa. Sabi, libre. Libre na lang daw. Nung naghain po ng mga bill na gusto niyang isulong, wala naman po doon, mga bossing. Ano yun, nakalimutan na. Siguro na-realize niya, naku, madaming butas, madaming problema, hindi ko na makaya to. Sabihin ko na lang para manalo ako. Biglang tanggalin na lang yung tax na nakapatong doon sa kuryente. Samantalang doon is, magkano daw? 2,000 pababa. Libre na. O dyan, sa Net25 din. Yung bahay ni Marcoleta, kaya sila yung unang nagtatanggol. Ito daw, Eden Santos ng Net25, pinatatanggal ng PCO sa Malacanang. Ito po yung reporter din no? Yung topic, iba yung topic, tapos biglang papasok, biglang magpapadrug test, hair follicle test ng ng Pangulo. Ay, nako po. Ito din ho, yung nasasabihan ni Attorney Claire Castro, mga bossing, na paulit-ulit. Oh. Nagpadala ng liham ang Presidential Communication Office o PCO sa pamunuan ng Net25 upang hilingin na tanggalin at palitan ang Malacanang beat reporter na si Eden Santos. Siguro nakakaaksaya lang ng oras at panahon. Pang marites lang, sabi ni Jonas Salazar, si Eden. Oh. Pang maritesan lang. Yung kumbaga pang hareroke lang, yung paulit-ulit na yung paulit-ulit, magpapadrug test po ba ang Pangulo, ganito, ganyan. Yung paulit-ulit, mga boss. Base po dito ay Diyos ko, nag-vlogger na lang dapat. Mukhang mas bagay doon. Dahil mga bossing, ang mga journalist matataas po ang tingin ko dyan. Mga kababayan, kaya po ako kapag nagbablog, ang lagi ko pong sinasabi, mga bossing, eto na po, re-reactionan po natin ang balita ng ganito, ng ganyan. Kasi po, alam naman natin na yung mga yan po ay talagang nagsunog ng kilay yan upang tapusin ng kanilang pag-aaral at upang makapagbalita ng maayos. Sila yung talagang gigising na madaling araw, kahit anong oras gigising na madaling araw, o kahit na nasaan sila, basta may kailangang i-report at kailangan puntahan sila yun. Tayo mga vlogger, ito reactionista lang tayo. No? Yung estilo daw ni Eden Santos, totoo naman pang vlogger lang No, pang maritesan lang reaction reaction ka na lang. Siguro yung mga ganon, mga kababayan, yung mga tipong banat niya doon sa PCO, yung mga tanong niya, wala lang, no?
Imbis na, naku, kailangan mas madaming mga impormasyong mahalagang marinig ang bayang Pilipinas. Tapos ito, i-consume ni Eden Santos nang wala namang kawenta-wenta at walang kalatoy-latoy na mga katanungan. Di po ba, mga kababayan? Ito pa, yung mismong balita ng balita. Ang sabi ho dito, mga bossing, liham na sa Net25, hinggil sa Malacanang beat reporter na si Eden Santos. We have to invite your attention regarding the breach of protocol. Aba, hindi naman din pala sumusunod ito eh. Kaya pala mapapatanggal din, kaya pala pinapapalitan eh. We have to invite your attention. Ako, yung dalawang host ng Net25. Mga bossing, magagalit na naman yun. We have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter Eden Santos, who is also a member of Malacanang Press Corps, no? Santos violated Media Advisory MA 25-109 in approaching the president directly, not once, but twice. So, itanong mo kay Claire Castro. Indirectang sa ano. It is in this light that we respectfully request that a new reporter, aray ko po, mapatanggal ka, no? Magtatanong ka na nga lang. Mapapatanggal ka pa. Hindi, makulit din ho kasi yan. No? Sabi ni Pinoy, nangupal lang yan sa PCO. Hindi, totoo, mga bossing. Pangmaritesan lang po, mga kababayan. Miski naman yung dalawa doon. Yung dalawa na host doon sa Net25, pangmaritesan lang naman din po ang kilusan at mga sinasabi ng mga yun. It is in this light that we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the president and the other government agencies inside Malacanang. Sabi ni kabayan ko, kapatid ko, piyesta na naman ang mga DDS kapag ka nawala si Eden. Sasabihin, pagsikil sa freedom of speech. Hindi naman. Papalitan lang. Gusto lang nilang mag-request nung sumusunod sa protocol. Ayaw nila nung makulit. Ganun lang naman yun. Diba? Sabi ni Chris Angel, wento lang ng wenta. Wala namang wenta. Sinabihan si Eden. Ano apelido nito? Eden Santos. Tama ba? Hindi yung, tanggal na kayo kasi laging pagbatikos yung mga tinatanong nyo sa PCO. Hindi naman po ganun eh. Humihingi pa din po ng kapalit eh. Magbigay kayo ng kapalit yung marunong sumunod sa protocol. Yung marunong sumunod sa guidelines. Ganun lang naman ang sinabi. Hindi yung wala na kayo. Ayaw na namin sa inyo. Huwag kayo maglalagay ng reporter nyo kasi puro batikos lang kayo. Patrick Joaquin, di naman kakasuhan si Eden. Nagiging DDS mouthpiece kasi. Wala. Napalit lang. Bigyan nyo kami. Kahit pa bumatikos ng bumatikos yan. Kahit pa ulit-ulit pa. Yang ipapalit ninyo basta marunong sumunod sa protocol. Ganun lang naman yun. Diba, Chris Angel, si Eden Cheese. Malamang po, sino kaya ipapadala nila? No, malamang si Marcoleta. Magagalit na naman yan. Ano yan eh. Kumbaga, Net25 ho, mga kababayan, tagapagtanggol ni Marcoleta ho ito, mga bossing eh. Yung kayang isa doon sa dalawa, no? Yung isa sa dalawa na laging nagtatanggol kay Marcoleta, yung isa kaya doon ang ipadala. Parang narinig ko na yan. Not once but twice, naalala ko si Susan Roses.